Welcome back ka DIY! So for today's video, I request ito sa atin ng ating followers na color combination na pink and purple for christening. So ito lang yung ginawa ko. Unang-una ay gumawa lang tayo ng running knife pleats para sa ating base. Pwede rin plain, pwede rin box pleats. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong base. Next naman ay naglagay tayo sa gilid ng thumbtacks. Pwede isa, pwede dalawang thumbtacks. Then, ikakabit na natin itong ating tire wire. Kung wala kayong tire wire na mabibilhan, pwede plastic straw or kahit anong panali na manipis lang na pwede natin itali sa ating tablecloth. Next natin gagawin ay fold lang natin yung tablecloth natin, yung dulo at talian natin gamit yung ating tire wire. Pagkatapos ayusin lang natin yung fold, then magme-measure tayo ng 9 inches para sa ating fold. So gagawa tayo dito ng double fold, dalawang fold. 9 inches kada fold. Ang gamit ko palang tablecloth ay silk satin dahil yung silk gen ako ay wala akong half na light pink. So ito lang yung meron akong half na light pink, yung silk satin. So dahil request din ng ating followers na half lang ng tablecloth yung gagamitin natin, half ng 60 inches width. Itong gamit natin ay silk satin, glossy type siya, pang elegant talaga siya na tablecloth. So itong pangalawang kulay natin ay silk gen. Next natin gagawin ay i-insert na natin yung pangalawang kulay natin. So ifo-fold lang natin yung dulo ng tablecloth at italiin natin dun. I-continue natin pagtali dun sa ating naunang mga folds. Then, magme-measure tayo dito ng 7 inches. Mas maliit siya sa una nating folds dahil yung unang folds natin ay 9 inches. Dito naman sa pangalawang kulay natin ay 7 inches. So, gagawa lang tayo dito ng tatlong fold. Pagkatapos natin magawa yung tatlong fold, so, i-continue naman natin yung kulay pink, yung first fold natin. Gagawa ulit tayo ng another 2 folds sa kulay pink. Bali, 2 folds sa left side, 3 folds sa center, 2 folds sa right side. 4 yung pink fold natin, 2 sa left, 2 sa right. At yung purple naman natin ay 3 sa center. Pagkatapos natin magawa yung ating mga fold, i-compress lang natin yung ating mga folds at italian natin sila ng buo. Ipa-center natin yung color purple, sa side naman yung mga kulay pink. So, talian mo lang siya ng maigi para hindi magkalasan. Then, yung sobrang panali natin, isiksik lang natin doon sa gilid ng ating pleats. Then, ibubuka na natin yung ating mga sided fold, yung kulay pink. Ayan. Hatakin mo lang para bumuka. Ayan. Then, yung dulo to dulo niya, isiksik mo lang siya doon sa kabilang side. Ayan. So, isiksik mo lang para mag-continue yung ating round ng ating flower. Next naman, dito naman tayo sa center. Ibubuka natin yung sa center natin yung tatlong fold na purple. Ayan. Natural look lang yung pagbuka natin. So, kung gusto nyo naman ay pa-zigzag-zigzag, pwede nyo siya ipa-zigzag-zigzag yung center. Ito na yung magiging look niya. Ayan. Yung side to side at front. Ayan. Ito yung basic flower natin na color combination. Kung gusto nyo naman yung sa center ay rose, yung basic rose natin. So, yung sa center natin na fold, sa 3 folds, yung center niya ay, yung pinakadulo niya ay iikot mo lang siya, ipa-spiral mo lang siya, ayan, then lagyan natin ng pins para hindi matanggal yung ginawa nating rose buds. So, ito na yung magiging rose buds natin. Then, yung sobrang cloth niya, ayan, so ipaikot lang natin, pabaliktad dito sa kabilang side, ayan. Then, yung dulo niya ay ipipin natin doon sa sobrang tablecloth, ayan. Pagkatapos, yung mga natirang folds natin ay ipa-cross lang natin sila para magiging rose petals niya. Ayan, i-cross mo lang yung dulo to dulo nila. Ayan. So, hindi natin siya isisiksik. I-cross mo lang siya. Ayan. Yung pagtugmain. Ayan. So, ito na yung final look niya sa ating basic rose flower. So, sa center lang yung rose natin at nakapaikot yung side folds natin. Next naman, dito naman tayo sa side scallop natin. Dahil sa side yung flower natin, so yung scallop natin ay naka-side lang din. So, ipipin lang natin yung isang side ng ating tablecloth dun sa top ng ating table. Ayan. Pipin mo lang siya, paikot dun sa ating table. Ayan. Pagkatapos, dito sa ating right side, so, yung tablecloth natin ay ifo-fold lang natin. Lagyan natin siya ng pleats, then lagyan natin ng pin dito sa gilid. Ayan. Para hindi matanggal yung ating folds. So, gagawa ka lang dito ng dalawang pleats, then lagyan ng pins. Ayan. So, makikita nyo, dalawang pins lang yon. Then, yung sa side ng ating table, ipipin din natin yung ano niya, yung finold natin
para hindi matanggal. So, next naman, yung purple naman yung ipipin natin. Ayan. So, isang pin lang tayo dito sa ating purple na kulay. Pagkatapos natin maipin yung purple, so i-continue natin dito sa side ng ating table papuntang likod. Kaya natin siya nilagyan ng mga pins every side para magkaroon ng folds yung ating scallop, magkaroon siya ng mga pleatses. For more videos mga kadewa, you can visit my YouTube channel dahil mas marami kayong mapagpipilian ng mga table skirting design at iba pang mga tutorials. So ito makikita nyo sa side ng table natin, dyan yung nakapins at pinaikot natin yung folds at ipinin din natin dito sa back ng ating table. So ayan. Pagkatapos natin maipin yung ating mga scallop, so ito na yung magiging look niya. Ayan, yung flower natin, basic rose flower na nasa left side ng ating table, then yung scallop niya ay naka-sided, then simula sa left papuntang right. So, yung base natin ay running knife pleats. So, ito na yung perfect na perfect ito sa kahit anong okasyon, hindi lang for christening, pwede rin sa wedding, birthday, at iba pang okasyon. Kung gusto nyo dagdagan pa ng mga decoration, pwede nyo pang dagdagan like mga artificial leaves. So, ilalagay lang natin siya sa paikot sa ating flower, then isiksik lang natin at lagyan ng pins para hindi magtanggalan. So, ito na yung magiging look niya. Ayan. So, pwede rin tayo mag-add ng mga butterfly para dito sa ating scallop. Ayan. Pwede rin ipatong natin sa gilid ng ating flower. So, depende na sa inyo kung meron pa kayong mga i-add na mga decoration para mas lalong gumanda yung ating table skirt. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at paki-follow na rin ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng ideas. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.